ba nakakapag-recruit ang pusher ng isang addict? Paggamitin natin isang beses, hanggang sa tao na to na pinapagamit mo isa, dalawa, tatlo, automatic na merong isang recruit ka na agad yan. Ngayon, ang sabi sa akin, ganito na lang. Gusto mo talagang gumamit, magdi-deliver kayo. Babayaran kita, delivery gamit pa. Droga, pera. Pera, power. They are part of the transnational drug trafficking organization. Nag-ooperate ito not only sa Pilipinas, but sa buong mundo. Ang isa rito ay yung Sun Yeon, 14K, and the Bamboo Gang. Itong tatlo na to tinatawag na Chinese Triad. Sa nakita kasi natin, yung 5 pillars of the criminal justice system, lahat yun, napasok na. Kasi ang base ko napakalaki eh. Magulo po basta sila po nagpapatayan lang po dahil po sa drone. Babae, lalaki, bata. Pag napagkamalang ka-asset, papatayin ka nila. Pinagbabaril na rin kami. Nag-isa na rin kami ng granada. Kaya nila pumatay. Kaya nila pumatay ng kalaban, kaya nila pumatay ng pulis, at kaya nila pumatay ng kanilang kasamahan. Mas mahirap palusutin kapag finished product. Mas madali pag dito niluluto. Ang precursors, ito yung mga ginagamit mong mga chemical para mag-produce ng droga. May nahuli kami dati sa NAIA drug mule. Merong laman yung kanyang tiyan na mga high-end na droga. After 2 weeks, sa aso na namin nakita yung mga mules. Kumukuha sila ng tinatawag nating operator dito sa Pilipinas. May barko sa laot malayo sa atin, magbabagsak ng mga illegal na droga na merong mga flotation device. Tapos merong mga maliliit na lancha o speedboats, nakapatay ang ilaw, naka-night vision goggles lang yung mga kasabwat nila, at unti-unting pipikapin to. Sa records namin, Shabu ang pinakamalaking siniship nito. May lugar dyan, 24/7 ang bentahan. Day and night market, parang Tiangge ito. Buong araw nakabukas yung tindahan. Nagising ang Pilipino. Ganito na pala kataas ang antas ng problema natin sa illegal na droga. Hindi ka naman pwedeng mag-establish ng Tiangge nang walang nagpo-protect sa'yo. Mayor, pinababayan mo to. May karapatan kang pumili ng hepe mo. Saan mo ginagamit? Panghuli sa mga kalaban mo. Hindi mo kailangan na umawak ng drugs. Magkaroon ka lang ng mga tao. Yung 5, pusher. Yung 11, user. Yung 5 kasi no bail. Bailable pang 11. Huhulihin sila. Iikot lang naman yan. Hindi pa naman sila i-inquest kagad eh. Pinipirahan sila. Yung mga pusher na nahuhuli na walang maibigay sa arresting officer, palit ulo. Kaya naging ninja, magagaling sila magsunuran na hindi mo napapansin nakasunod na sila. Nang makita nilang malaki ang pagkakakitaan dito, bumuo na sila ng grupo. So, naging isang sindikato siya. At yung sindikato na yon ay naging isang mobile. Yung mga narco-politician tapos may drug lord, ano yung benefit? Yung social capital, yung influensya niya, nandyan na. Sometimes, mas magiging madali kung meron silang kailangan ayusin. Kasi gagamitin nung narco-politician yung opisina niya. 200 billion per year ang revenue sa drug trafficking. Kasi sa foreign exchange or pag sa dollar account, hindi siya sako ng usual na bank law. Yung pera ay kanilang dadalhin sa casino. Magdadala siya ng 10 million na cash, i-convert niya sa chips. Pre-selling, bibili sila ng 10 units sa isang high-end na condominium building. Alam mo ang balakid dito sa pagsasaayos natin sa NBP? Mga ilang politiko rin. Makikita mo kasi yung support nila sa mga sabihin na natin drug lord siguro eh. Chinese ang pinaka number 1 drug lord dito sa atin. Kasi nandito yung nandito yung central command para umandar yan. Pag nagpakawala ang isang Chinese drug lord, kabayo yung unang kukuha niyan. Sasalubungin ng butigero yan. Ang bilanggo rito, may taga Luzon, may taga Visayas, may taga Mindanao. So ang droga, wala Luzon, Visayas, Mindanao. Ilang taong niyang mabubuhay, ilan pang generation ang sisirain niya. Humor na ang sentro ng business ng droga because nandito yung mga nahuling mga malalaking Chinese foreigners na contact ng China. Na sila yung pinagtitiwalaan. And these Chinese foreigners have contacted yung mga siga, yung mga kingpin na local dito na nakabilibid din. Mexican cartel, drug cartel, African, kung ano-ano ba. So sabi ko, putang ina, ang laki pala ng problema. Parang kikilabutan ka eh, na sasabihin, putang ina ko.
Paano na kung wala na ang magtutuloy ng war on drugs? Yung sindikato, naghihintay lang yan ngayon. Nagmamasid kung ano ang next na mangyayari. Yung trading environment ng buong rehiyon, kaya nang kontrolin kapag hawak nila yung Pilipinas. Baka maging narco state tayo. Putang inang nandito yung mga drug lords paano hindi babalik? Andyan lahat yan. Mawawala talaga yung bansa natin. Mamamatay ang bansa natin.